Hi, hi, hi! Hello, hello, hello to all our kababayan, sa mga kabayaning OFWs, ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman o anumang sakit sa mga oras na ito. Sa mga may sakit, pagdasal po natin sila with the healing power of Jesus Christ na gumaling na agad sila. At sumasa inyo po ang palatuntunan ninyo ang pinakamamahal niyong programang Kumustahan sa FRTV. Welcome po sa ating programa dito sa Kumustahan sa FRTV sa mga manggagawa sa buong bansa at sa buong mundo. Kayo po ang aking siniservisyohan sa programang ito, lalo na po sa mga kabayani nating overseas Filipinos worldwide, ang ating mga OFW. Kumusta kayong lahat? Hi, hi, hi. Na-miss nyo ba ako? Kasi matagal na po tayong hindi nakapag-live. Busy po kami dito sa bahay dahil po sa mga kaibigan natin na nag-donate ng kanilang pera, ng kanilang panahon at syempre ng in-kind. May mga gulay pang ipinamigay sa atin at yung po ang dinistribute naman natin sa ating mga kababayan. Hola, mate, watching from Madrid, Spain. Hello, Donna Mendoza. Hello, Celesor Lina Rosales. Hello, watching in Dubai. Hello, mate and sister. Kumusta kayo? Annalie B. Felizmino. Good evening po. Annalie, saan kang bansa ngayon? Kumusta ka na dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Inibitahan ko kayo mga kababayan, mga lahat ng viewers natin sa Facebook Live na mag-subscribe, mag-like at i-share ang aking YouTube channel at ang Facebook page ko, Flor Rosales Pinoy TV. Magkakitaan po tayo dahil marami po tayong mga content at mga balita na ibinibigay, mga impormasyon dyan sa ating pong page at sa ating YouTube channel para sa inyo pong kapakinabangan at inyo pong kagalingan, sa inyo na rin pong mga impormasyon na nakukuha dito ay puro katotohanan lamang at wala po tayong fake news. Si Ma'am Annalie Felizmino ay nanonood mula sa Hail, Saudi Arabia. Hello po, magandang gabi sa inyo. Sa inyo dyan sa Madrid, Spain. Kumusta kayo dyan? Lahat ng mga batch natin sa Mark Upper High School, batch 88. Kumusta kayo mga kababayan at mga classmates and batchmates? Bago po tayo magtungo sa ating kumustahan, Erdopa at mga kwentuhan, may makakapanayam tayong mamaya-maya sa issue po ito ng PhilHealth contributions ng mga OFW dahil taasan po kayo ng 3% sa taong ito. Pero ang good news, latest na balita, ay sinuspindi muna ni Pangulo Duterte itong paniningil na ito at ang sabi po ng Pangulo voluntary na lang ang paniningil o pagbayad ng ating mga OFW sa PhilHealth at hindi na po yan mandatory base sa ating pong umiiral na batas. Hi to Luz Melinda Peras, good day po. Assalamualaikum. Oo nga pala, Ramadan ngayon ng ating mga kapatid na Muslim doon sa iba't ibang panig po ng mundo, lalo dyan sa Middle East countries. Assalamualaikum at magandang araw po sa inyo, magandang gabi. Si Letlet Anyag Isidro is watching. Hello, Ma'am Let. Eileen Bonganay Pendon is watching. Hello, Ma'am Eileen. Magandang araw sa inyo, magandang gabi dyan sa inyo lahat. At marito muna ang ating top 7 headlines sa araw na ito. Ngayon pong May 4, 2020. Ano po ang mga malalaking balita na pumutok sa Pilipinas ngayong araw na ito. Bilang ng mga nasawi. Ang number 2 headline natin, OFW sumangal po sa ipapataw na dagdag premium sa PhilHealth. At ang number 3 natin, POEA, walang utos na bawal bigyan ng OEC o Overseas Employment Certificate ang mga OFW kapag hindi nakabayad ng PhilHealth premium. Ang ating pang-apat na headline, Pangulo Duterte sinuspindi na ang dagdag singil sa PhilHealth contribution ng OFWs. At itong panglimang headline natin, 15 empleyado sa Senado nagpositibo sa COVID-19 sa simula ng resumption ng session kanina. Isa pang doktor pumanaw sa COVID-19. Yan po number 6 headline. At number 7 headline natin, PAGCOR pinayagan ng partial operation ng POGO sa gitna ng COVID crisis.
At ngayon, sa detalye ng mga balita, mas lalo pang dumami ang bilang ng mga Pilipino na nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Sa huling datos ng Department of Health, hanggang kaninang alas 4 ng hapon, May 4, umabot na po sa 9,485 ang mga kumpirmadong COVID cases sa bansa. Nasa 262 ang panibagong report na kaso sa bansa sa nakalipas po na 24 oras yan. At sa naturang bilang, 122 po dyan, o kaya 47% ay nagmula sa Metro Manila. 88 cases o 33% sa Region 7, 52 cases o 20% mula naman sa iba pang probinsya. Nasa 16 cases ang nasawi o mga 16 na pasyente na po ang nasawi. Dahilan para umabot sa 623 ang related deaths sa COVID. Sinabi po ng Department of Health na 101 ang bagong pasyente na gumaling sa naturang karamdaman. At dahil dito, umabot na sa 1,315 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. At bago po tayo magtungo sa ating mga kapanayam, maya-maya lang, meron po tayong iba pang balita. Ito po yung kaugnay sa pag-aangal ng ating mga kababayang OFW sa papatupad o yung implement na 3% increase diyan po sa PhilHealth dahil sa meron pong batas na pinagtibay noong nakaraang taon, 2019, ang ating Pangulo, pinirmahan po yan sa Malacanang. At yan po yung Universal Healthcare Law na kung saan ay dyan daw po kukunin yung pang-tustos ng PhilHealth sa ating pong Universal Healthcare sa kontribusyon ng ating mga OFWs mula po sa kanilang kinikita bawat buwan. Kaya nandito po ay nagpahayag ang Malacanang kanina sa pamagitan ni Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson. Sinuspindi na ni Pangulong Duterte ang taas-singil na 3% sa kontribusyon ng OFWs sa PhilHealth mula ngayong araw. Ginawa ni Pangulong Duterte ang hakbangin matapos umalma ang mga OFW sa Implementing Rules and Regulations o IRR na pinirmahan ni Health Secretary Francisco Duque. Ayon kay Secretary Roque, hindi na mandatory kundi voluntaryo na lang ang pagbabayad ng premium ng mga OFW batay sa direktiba sa PhilHealth ni Pangulong Duterte. Ipinapaalam daw po ng Pangulo sa ating mga OFW na nag-issue na si Presidente sa PhilHealth na gawing voluntary ang pagbabayad ng mga PhilHealth contribution ng OFWs. So hindi po kayo mandatory, hindi kayo obligado na magbayad nito. Git umano ng Pangulo, habang may naranasang krisis dahil sa COVID-19 pandemic na apektado ang maraming OFW, hindi muna dapat magpataw ng anumang dagdag singil si PhilHealth. Bilang pagtalima, sinuspindi na rin ni Secretary Duque ang taas singil na ito ng kontribusyon sa PhilHealth sa ilalim ng nilagdaan niyang Implementing Rules and Regulations sa Universal Healthcare Law. Samantalang malulungkot na balita, ikinalungkot ng mga frontliner ang pagkamatay ng isa pang doktor na lumalaban sa COVID-19. Ito po ay si Dr. Romeo Incanto. Siya po ay isang surgeon at nasawi matapos mahawa ng virus mula sa isang pasyente niya. Si Dr. Incanto ay retired UE Medical Faculty, dating president ng San Juan Medical Society at medical legal consultant ng Philippine Medical Association. Hi to Ma'am Letlet Anyag Isidro. Magandang gabi po sa inyo dyan, watching sa Middle East country. Si Ma'am Aileen Bonganay Pendon ay nasa Kuwait. Magandang araw po sa inyo. Meron lang akong tatawagan dito, si Ma'am, itong ating kaibigan, si Ma'am Mars Gon Sales. Siya po isa sa mga leader ng Ako OFW group at siya po ay isa rin sa mga recruiter ng ating mga OFWs. Pero makausap natin si Ma'am ngayon para lang mabigay natin malaman natin ang kanyang komento hinggil po dito sa usapin ng PhilHealth na ito. Hi Ma'am Mars, magandang gabi. Hello, good evening. Yes, good evening ka kapatid. Kumusta na? Eto, nagpapahinga, tumataba. Okay, epekto yan ng Kumusta ikaw? lockdown, epekto ng lockdown. Ito po medyo pumopogi.
Joke lang. Lang yan. Joke Para lang. magandang epekto. Oo nga, oo. Epekto lang yan ng, lockdown. Kaya medyo na tayo. Kailangan positive tayo. Positive tayo sa buhay. Ma'am, bilang isa sa mga leader OFW na ako, OFW, ano po ang reaksyon ninyo? Dahil bukod dun sa issue na wala tayong tinatanggap yung mga OFWs natin na cash assistance na $200. Yung iba nagrereklamo dahil hindi pa sila nabibigyan. Mamaya pag-usapan natin. Pero ito yung pinakamalaking balita para sa ating mga OFW. Yung pagpapatigil ni Pangulong Duterte doon sa paniningil ng dagdag 3% sa ating mga OFW ng PhilHealth simula ngayon 2020. Merong reaction ng ating Ako OFW family. Go ahead, group. Ma'am? Ma'am Mars? Oo, yung sinabi niya na magiging voluntary na lang. Yes po. Sa tingin mo ba seryoso ang presidente? Oh. Bakit man ang tanong mo? Kasi kung ikaw ang presidente, ang gusto mo lahat ay secured ang healthcare Ano na? package Oo. and benefits. So, ikaw, presidente, wala kang ibang gusto kung hindi secured lahat ang health benefits ng tao sa buong bansa. Diba? Paano ka magiging secured ang iyong health insurance kung ikaw ay hindi member? Yeah. Kung darating yung panahon, halimbawa, dumating yung panahon na kung kailan wala kang kapera-pera at saka kailangan operahan o kaya yung dependent mo kailangan undergo na operation, wala kang PhilHealth kasi ginawang voluntary. Kaya ang pinili mo, ayaw mong magbayad, ayaw mong gumastos. So, paano ka ngayon? Yeah. Yun sa akin, no? Ako, ilan ang kapatid kong OFW. Wala pa itong UHC na to. Opo. Religiously nagbabayad ang mga yan ng PhilHealth. Pero ang pamilya niya nandun sa UK, wala silang beneficiary but they still pay. Yung kapatid ko sa UAE, ang dependent niya ang parents ko. So, wala pa itong UHC na to. Nag-member yan. Ako, ilang taon na akong member ng PhilHealth. Never akong na-hospital. For the first time, Yes, ma'am. sorry, tuwang-tuwa pa nga ako na-hospital ako sa first time. Dahil nagamit yung PhilHealth ko. For the first time ng PhilHealth. Opo. Refund. Okay. Oo. So, para sa inyo, malaking bagay ang PhilHealth na ito. Ay, maganda, malaking bagay kung hindi magagastos ang pondo sa ibang bagay. Correct. Kung ito ay ilalaan sa health benefit bawat miyembro. Opo. Para sa akin, lahat tayo dapat ay magsumikap na maging miyembro at makapag-ambag. At tulad sa Amerika, di ba naiinggit tayo kapag American citizen na yung ating, may kamag-anak tayo, like ako, may kapatid ako, Yes. American citizen. Kung nagkukwentuhan kami tungkol sa mga health insurance na ganyan, ang kapatid ko, na-disgrasya siya, nagkaroon siya ng disability insurance habang siya ay walang trabaho. Tapos lahat ng mga check-ups niya, maintenance niya, libre. Opo. Yung aking brother-in-law sa UK, British citizen sila, nag-open heart bypass. That was 3 years ago, 3 or 4 years ago. Oo. Pero yung kanyang maintenance na hanggang ngayon, ay libre. Okay. Ang mamahal ng maintenance mo kasi sa puso yun Opo. Naiinggit tayo, di ba? Kapag ka nagkukwentuhan, nagko-compare tayo. Pero tanungin mo kung magkano binabayad nila monthly. Magkano? Abay, malaki. Malaki ang dinideduct sa kanilang kita para sila. May talaga silang, sa kapatid ko sa Amerika, parang nagbabayad siya ng $300, something. Per month? Oo, parang gano'n. Okay. Medical health insurance. Mm-hmm. For 500. Basta malaki.
So malaking tulong 'yon yung pagbabayad nila ng insurance na 'yan sa health insurance nila para pagka nagkasakit sila, hindi na sila problema ng cash, no? O, tsaka hindi lang yun. Di ba, pagka yung mga tiyahin natin, no, matatanda na, nagbakasyon dito, retired na, no, Oo. di ba? Tapos, may mga, magkasakit. Wala silang problema sa ang panig ng mundo sila magkasakit. Oo. Kasi sasagutin sila ng kanilang Healthcare provider. Or, di ba? all over yun, no? All Oo. over the world. Meron silang universal healthcare din kasi sila no? Yun yata natin na-adapt yan, no? Na-adapt ng ating mga legislators. I have nothing against UHC or universal healthcare. Yes. Ang sa akin lang dito, masyadong mabigat yung 3%. So, kasi hindi kasi tayo sanay magbayad. Correct. Kaya nakakagulat itong amount na 3% basing sa sa basic salary mo. Opo. No? Kaya naman mabigat sa OFW kasi cargo niya pati yung employer share. Ngayon, Yes. ang akin namang stand dito, sana kung ito ang plano ng PhilHealth o ng gobyerno natin o ng ating mga legislator o kaya kung sino yung main author nitong UHC na to, no? Sana, kinausap muna nila ang mga host country government. Okay. O, mag-aano kami ng batas sa UHC. Ang dito sa Pilipinas, sinasagot ng employers yung 50% ng premium. Opo. So, baka pwede niyong kausapin ng mga employers din dito na magbayad sila sumagot ng 50%. Ngayon, kung hindi sumagot, hindi nila napapayag, dapat minodify muna nila yung kanilang bill. Yes. Hindi yung magpapasa ka kagad ng batas, hindi mo nga alam. Hindi mo niisip na yun ng kapakanan ng OFW kasi sabi mo mahal mo OFW. Correct. Diba? Opo. Tapos ngayon, biglang papalitan mo, ganito ang isa. Dahil sa pressure ng mga OFW. Duterte, baka pagbinta iba pa tayo. Hindi tayo anti-Duterte. Dito tayo anti-tama. Kung na sinasabing tama ako, itong akin lang pananaw. Para doon sa kapakanan din nila yon. Plano pala nila ay gawing mandatory ang membership, lalo na sa mga OFWs natin, ay inisip nila na dito sa Philippines, hindi mabigat para sa isang empleyado ang pagbabayad ng monthly premium. Yes. Kahit na mag-salary rating sila, kasi may katuwang sila na employers na nagbabayad ng kalahati ng premium nila. Okay. Diba? Yes. Unod ko ako, employer ako, I pay them half. Then, ngayon, mag-i-increase. Malaki para sa akin, no, as employer. Sana ganun ang ginawa ng mga mambabatas natin bago nila diniliberate, no? At ipinasa na maging batas bago nila pinapirmahan sa presidente. Sana ginawa din muna nila yung kanilang part na, merong OFWs, si employer yan. Kausapin muna natin o through a bilateral agreement o through the DSA, patawag sa mga ambassador, meetingin muna, tawagin ng Minister of Labor o kung sino man ang dapat tawagin sa host country. Opo, Dapat choppy ka na, Ma'am Mars. Paligan ka namin, ha? Medyo naputol yung linya natin kay Ma'am Mars. Connect lang natin ulit. Medyo maganda yung sinasabi niya dahil yung mga OFWs natin na nasa abroad, kailangan din po ng PhilHealth ng healthcare assistance kasi pag nagkakasakit sila. Ma'am, naputol, pakilapit lang yung konti yung microphone mo sa bibig para medyo malinaw tayo. Papakinggan ng ating mga OFWs. Yan. Okay. Yan, mas maganda na. I was saying kanina, kung talagang ang nasa isip ng mga mambabatas nung sila ay gumagawa ng batas na yan, ay inuna muna nila sana kung papayag bang employers na mag-shoulder nung 50% katulad dito sa atin, sa Philippines, na sino-shoulder ng employers ang kalahati ng 3% Correct. monthly premium basing on the basic salary. And nakita nila kasi hindi naman yung pagmamalasakit. Siguro nakita lang nila dyan kung paano
lalaki ang collection at Mhm. kung paano maging sigurado ang collection. Okay. Gawing mandatory o tapos ang ilang forums ang inatunan natin noon, talagang ang stance natin, no, is wag ito gawing prerequisite kasi makikita na namin. Opo. Dahil na siyempre nakakausap din namin mga representative ng PhilHealth, ng mga SSS. Tandaan natin, susunod pa dyan ng SSS, ha? Oo. Meron pa ba? SSS naman. Oo. Yes, gagawin na naman ng SSS advance payment na naman para Oo. sigurado ang collection. Yes. Di ba? Ngayon, kung talagang malasakit mo ay sa OFW, yun sana muna ang inuna. Mm-mm. Kausapin ng host country, government. Yeah. Wawala si Ma'am Mars Gonzales. Ko-connect natin ulit yung kanyang video. Pero batiin ko lang yung nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live, si Paring Bong Kagape dyan sa Cotabato, sa South Cotabato. Magandang gabi, partner. Si Maricris Andrade, good evening. I'm watching from Kandamam Kingdom of Saudi Arabia. At si JM Dekana is watching also. Okay, thank you for watching sa inyong mga kababayan. At tawagan lang natin ulit si Ma'am Mars dahil maganda po yung sinasabi niya tungkol dito sa issue ng PhilHealth contribution. Si Ma'am Gemma Soto, isa rin sa mga advocate ng OFWs. Ma'am Mars, si Ma'am Gemma is nanonood through her watch party dito sa programa natin. Batiin mo naman ang ating kaibigan si Ma'am Gemma. Gemma Soto is really wala, yan, talagang grabe din yan pa. Walang pakialam din yan pa kung ano ang tama, dun yan sa tama. Wala siyang mga protocol na yan. Talagang dyan din ako sumasangguni pag BPM ako kaagad yan, may action sa agad yan. Action girl. Ayan ang bininyagan ko yan eh. Oo. Anong pangalan? Anong pangalan niya? Queen of OFW? Si Gemma Soto. Oo. Anong pangalan? Ang tawag ko sa kanya, the new voice of OFW. Ayun. Okay. Watching si Ma'am Gemma Soto. Okay, Ma'am. Naputol tayo doon, Ma'am Mars, sa sinasabi mo. Paki-explain mo yung bandang Ayun doon. na nga. So, kung halimbawa, yun na nga, iniisip natin ang kapakanan ng OFW. Alam naman natin, gusto natin ay 3% ang makolekta sa kanila. At alam din naman nila na dito sa Pilipinas, kalahati ng 3% na yan ay pinasasagot sa mga employers. Hindi na sana mo na lang kausapin yung gobyerno sa host country. Okay. Through a bilateral agreement, isama sa bilateral agreement na ang employers ay magbabayad ng 1.5% ng 3% based on the basic salary na ating OFW. So ngayon, mahirapan, mabigat talaga. Okay. Mabigat dahil syempre bago. At saka may pandemic tayo. Sana, oo. Diba? Medyo mali yung timing. Pero dito tayo sa ano ba ang mahihita natin dyan sa PhilHealth Premium na yan. Meron nga akong pinost na situationer. Apo. Kasi ako talaga, I go for membership. Must be mandatory. Alright. Kasi pag voluntary, sige. Most if not all, will opt to choose not to pay and not to Totoo. be a member. Oo. Ano nga naman, kung dumating yung araw, makakailanganin ng malaking halaga. Para sa hospitalization. Tapos wala kang ganong halaga. Correct. Hindi kasi natin pinaplano kung kailan magkasakit eh. Totoo. Stroke ka dyan, o atake ka dyan, appendicitis ka ba dyan. Apo. You know, hindi natin alam. Bigla ka na magiging isasubject ka sa dialysis. Yung mga ganon, sana tingnan din natin. Ngayon, kung mabigat talaga ang 3%, kasi marami rin namang OFW na nagsasabing, okay lang sa akin ng 3% kasi nagda-dialysis nanay ko. O 2,500 per session, lifetime na yan. Oo. Okay na siya magbayad ng 600 daw a month o kahit 1,000 pa a month. 10,000 kaagad yung kanyang masisave, yung kanyang kakailanganin monthly kung hindi siya PhilHealth member. I mean, hindi lahat ay against sa pagbabayad. Pero, since mabigat talaga yan, 3% na yan, okay. Mabigat yung OFW mag-shoulder, baka mo pwedeng i-modify i-amend ang batas. Kasi syempre, batas na yan, nakalagay naman talaga sa batas na 3%, hindi totoo yung sinasabi ng
Nilagyan na wala sa batas. Nasa batas. Nasa batas pala eh. Section 10 yata. Aha, section? Section 10 basahin mo rin. Section 10. Okay. Tingnan nyo dyan. Nakalagay na kano dyan na 3%. Section Yun 10. lang, Okay. Kung hindi kakayanin ni OFW yung 3%, Mm. i-modify natin. Gawin natin 1.5 para pareha sila ng mga local workers na binabayaran 1.5% Oo. of basic salary. Ganun. Pero, Opo. sa tingin mo ba, ito ba ay fair para sa mga like local workers dito na ang ambag ay 3% na buo? Mm. Tapos pareho lang kayo ang nagbayad ng 1.5% lang na premium would get the same healthcare package Mm. with those members who had a contribution of 3% a month. Mm. I mean, let's be objective here. Let us not play hero of sector na kahit alam natin medyo malabo natin kampihan natin, gano'n. Let's be objective. Okay po. Alisin natin ang politika dito. Mhm. No? Dito tayo sa tama. Okay. Hindi tayo habang buhay OFW. Yo. Hindi tayo habang buhay may pera or anything. Mhm. Tingnan natin, paano kung dumating yung araw? OFW ka, bigla ka na-disgrasya, nabagtakan ka ng kung ano dyan, nalungto ka, Mm. na-atake ka, na-stroke ka. Pag uwi mo dito, okay, fine, may medical insurance ka doon. Paano kung gusto mo umuwi dito na may sakit ka, hindi ka, you opted to be not a member kasi voluntary eh. Yeah. Oo. Diba? I don't think I'm happy ang, I don't think happy ang presidente sa kanya. Mm. So parang na-feel pressure. May peer pressure lang. Papa ko, Mm. ito, papa ko, nuubo ako, sabi niya, huwag kang kumain ng ice cream. Sabi ko, hindi, gusto ko ng ice cream. Sige, kumain ka ng ice cream. Para tapos ang usapan. Opo. Parang ganon. Okay, ma'am. Bawal, alam niya, bawal sa'yo yung ice cream. Oo. Pero, yan ang aking, that's how I feel Oo. with his state. Alright. Sige. Doon sa ano, sa He's a ish. father Ah. that doesn't want his children to be angry or to be yung mag-aaway-away, yung mga gano'n. Ah. Alright. Tayo, ikatatahimik ng bayan. Sige, ma'am. Yung issue dun sa sa $200 na bibigay ng DOLE, anong balita dyan? Yung sa DOLE na pinamigay na $200 per OFW, mukhang marami rin OFWs ang hindi pa nabibigyan. Opo, very clear naman po ang mandate, ang instruction ni Secretary Bello Mm. na lahat ng OFW na na-displaced sa trabaho dahil sa COVID-19 Mm. ay makakatanggap, dapat qualified. Okay. No? Yung mga may OEC na hindi nakalipad dahil nga nag-shutdown na, ay kasama pa rin. Alright. Yung mga nasa job site na no work, no pay, dahil nga walang operation ang company nila, Oo. ay kasama din yon. Opo. Sinama na rin yun sa NOR. Pero we have to be sure na yun ay because of COVID Ah. crisis. Alright. Na-terminate siya. Mm. Walang siya ng work. Hindi Mm. naman dahil sa COVID issue. Dahil siya ay may nagawang kasalanan sa company. Yes. Hindi yun qualified. Mm. Very clear. Very clear ang instruction. Tapos hindi yan pinatigil ni Secretary. Tuloy-tuloy lang ang acceptance ng application online. Opo. Okay. So maraming salamat Ma'am Mars sa iyong mga information at yung mga payo sa ating mga kaibigang OFWs worldwide. Yung iba po rito comments medyo Thank you din. nagagalit at sabi kami mga OFW hindi kailangan ng PhilHealth dahil may insurance kami, wag mo kaming bigyan ng sakit dahil wala pa kami sakit. Kung mawalan kami trabaho as OFW, doon na lang kami magtatrabaho. Diyan na lang kami sa Pilipinas magtatrabaho ayon kay Pedro Muñoz Pinduco. Okay?
Thank you, Ma'am Mars. Siguro si Pedro, wala siyang beneficiary. Ah, Baka mag-isa lang siya sa buhay na ngayon. Kaya hindi importante sa kanya yung future. oh. Alright. May point din naman. Tama. Alright. Thank you, Ma'am Mars. Good evening sa inyo. Okay. Bye-bye. Okay. Si Miss Mars Gonzales po, isa sa OFW advocate din na kung saan tinututukan niya rin yung mga problema ng ating mga kababayan, distress OFWs na umuwi dito, pinapauwi din ng kanyang opisina. Si Muhammad Yusuf, hindi kami kasama sa binigyan ng $200. 9,000 lang ang mabibigyan sa Riyadh. So, hindi lahat po talaga ang mabibigyan. Si Malu Madrad is watching from Macau. Ngayon din si happy watching din kay Zian Jeric Repaso Mosquiola of Hong Kong. Magandang gabi dyan sa Hong Kong. At sa si Lynn Barrio Salvador, good evening po, Sir Flor. At sinabi naman ni Mr. Muhammad Yusuf, huwag kami. Si Rich Tamayo watching from Cainta, Philippines. Richie, magandang gabi sa iyo at sana nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong pamilya sa mga oras na ito. Si itong sinasabi ni Congressman Angelina Tan, siya po yung author ng UHC law sa Kongreso. Yung mga OFW na mga hospital daw sa kanila mga bansang pinagtatrabahuhan, pwede naman daw pong i-reimburse ninyo yung gastusin ninyo sa PhilHealth kung kayo ay miyembro nito. Yun ding ilang provision daw sa PhilHealth Circular na inisyo ng Department of Health na pinirmahan ni Secretary Francisco Duque. Sabi niya, hindi raw makatwiran para sa mga OFW. Di ba sila naman yung nagpatibay ng batas na iyon? Pakikinggan daw po nila sa kanilang gagawing hearing ng Oversight Committee panel ang hinaing ng mga OFW kaugnay ng pagtataas na ito ng PhilHealth contribution. At by 2024, ito po tandaan natin mga kapatid na kababayaning OFW, kung ang kinikita mo ay 20,000 a month, base po doon sa batas at sa circular o IRR na inisyo ng PhilHealth, ang magiging contribution nyo para sa PhilHealth ay 12,000 per year. Okay? So, yun po yung magiging babalikatin ninyo kung kayo po ay babayad ng naturang contribution na 3%. At by 2024, ay magiging 5% na po iyon. Dahil staggered daw po natataas ayon po sa batas na ating binasa tungkol dito sa UHC law na ito. Ang sabi naman ni Congressman John Bertis, isa sa mga pumirma din doon sa batas na iyan, at siya rin ay isa sa mga OFW advocate, dating representative po siya ng ACT OFW party list. Ang sabi niya, dapat daw pag-aralang mabuti at suspindihin muna ang PhilHealth contribution na 3% sa ating mga OFW. At sinabi rin niya na questionable rin daw ang ipinapataw na penalty dahil kapag hindi nakabayad ang OFW ng kanilang contribution, ay meron pong order nakasaad sa IRR na hindi sila bibigyan ng overseas employment contract o certificate. Kaya yun ang matindi ron, na malaking problema ng ating mga OFWs kung kayo po ay hindi magbabayad ng inyong contribution. Kaya kinakailangan po magkaroon ng malinaw na patakaran, magkaroon ng malinaw na issuance ng IRR itong Department of Health at ang PhilHealth para po dito sa sinisingil na 3% na increase sa atin pong mga OFW sa kanilang contribution for PhilHealth. Ang katwiran ng ibang OFW, sabi nga ni Marie Chris Andrade sa atin pong kanyang pinost sa atin bago tayo umere, sabi niya rito, ibig bang sabihin yan na pag natapos na COVID, tuloy pa rin. Ayun ang abangan natin, dahil yung sinabi ng Pangulo, for the meantime, habang mayroong problema sa COVID, huwag muna tayong maniningil. Sabi ni Malu Andrade, maling-mali daw, maliit lang ang sahod ng mga domestic helper. Tama rin naman yon.
hindi naman siguradong lalagpas ng 20,000 yung sweldo ng mga OFWs natin, lalo yung mga domestic helpers sa ibang bansa, sa Middle East countries, no? Sinatsaga na nga lang nila, nag-overtime na pa yung mga yan para lang ho makadagdag ng kita doon sa kanilang buwan ng sweldo. Eh, sabi ng iba, yung per month na 3%, eh malaking bagay at malaking dagok sa kanila yon, na malaking bawas para sa kanilang i-remit na contribution para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kaya hindi po agad-agad binibigyan ng go signal, o hindi gusto ng ating mga OFW na magbayad ditong 3% contribution na iyan sa PhilHealth. Pero ito, linawin natin dahil lang ang ating pong Philippine Overseas Employment Administration, ang sabi ng POEA, sa kanilang statement today, ang Philippine Overseas Employment Administration, ayon po sa pahayag ni Bernard Olalia, ang ating pong administrator, basahin ko lang yung advisory number 56 niya, series of 2020, no POEA Governing Board resolution requiring payment of Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth contributions in the issuance of overseas employment certificates for OFWs. Malinaw 'yon, Wala raw pong governing board resolution ng POEA na nire-require ang mga OFW na magbayad ng contribution sa PhilHealth para sila ay ma-issuehan ng Overseas Employment Certificate. Yan po inisyu lamang niya today, May 4, 2020. At ang statement pa niya ni Administrator Olalia, pinadala po sa atin ito through Messenger, the POEA hereby informs the public that since the passage of Republic Act 11-223, otherwise known as the Philippine Universal Healthcare Act, the POEA Governing Board at tripartite policymaking body with Dole Secretary Silvestre Bello III bilang chairperson has not passed a resolution that authorizes the POEA to require OFWs to pay PhilHealth premium in their application for the issuance of OEC. As such, sinabi ni Bernard Olalia, ni Admin Olalia, the public is assured that POEA systems and processes on the issuance of OECs are currently not linked with that of the PhilHealth and is consistent with the directive of President Rodrigo Roa Duterte to ease OFWs of additional burden by suspending the collection of higher premiums from OFW. Likewise, ang POEA ay compliant daw with the same presidential directive to recognize the payment of PhilHealth membership contribution as voluntary. Ayan po. So malinaw yung sinabi ni POEA Administrator Bernard Olalia na wala silang governing board resolution na nagre-require magbayad ang OFWs ng PhilHealth contribution para po sa kanilang issuance ng OEC. Ayon sa kanya, ito po ay hindi inaprubahan at hindi rin nagkaroon ng resolusyon ang tripartite policy making body ng DOLE na merong requirement sa OFW to pay PhilHealth premium in their application for the issuance of OEC. So ulit-ulitin lang natin yon. So para hindi po kayo nalilito at hindi po kayo nagiging biktima ng fake news. Yan po yung nilabas na Advisory number 56, series of 2020 ng POEA through POEA Administrator Bernard Olalia. Malinaw na po ba, mga kababayan? Hi and good evening kay Junior Rosales watching from UK. Si Anor Grimsky ay watching from Atimonan, Quezon. Hi, hello, kumusta kayo dyan sa Atimonan, Quezon? Maganda na ba ang sitwasyon dyan? Hindi na ba kayo kasama sa GCQ? Ha? Alamin natin yung inyong sitwasyon dyan sa Quezon. Sabi ni Jamila Gerson, huwag kami ang gatasan nyo. Wala kaming at ang pamilya namin nakuhang ayuda sa embassy namin at higit sa lahat, walang pakinabang ang PhilHealth na yan dito sa UAE.
maganda ang insurance provider dito at hindi daw hindi natin mabuksan yun. At higit sa lahat, walang korap dito. Ayan, nagsabi po ni Miss Jamila Gerson. Magandang gabi. Si Ma'am Yasmin Lembuna, ang siya pong founder ng Samaritan Group Volunteers ay nanonood sa atin. At bukas ma'am, baka pwede nating ayusin yung inyo pong pa-contest sa ating mga OFW. Ayusin lang namin yung gagawing bunutan. May raffle po tayo para po kayo ay mabunot dito sa kanyang pa-contest. Ay meron pong numbers siyang ibibigay para po yun ang ating bubunutin live dito po sa ating broadcast sa FB at YouTube channel. Sige, maraming salamat kay Ma'am Yasmin Lembuna. Si Mr. Aguila of Tarlac, are you watching, sir? Para magkausap tayo. Gusto niyo bang pumasok tayo sa Himpapawid? Alright? Dial natin si Sir Aguila. Aguila, Tarlac. Para makumusta natin siya. Yan, nagda-ring ang kanyang phone. Yan, pero hindi pa siya sumasagot. Hello, sir. Ay, sir. Good evening. Magandang gabi po. Wala ka namang live, sir. Andito, naka-live na. Kanina pa. Naka-live ka na? Ay, hindi ko makita ba't hindi ko makita yung live mo? Hindi nag-a-appear. Ba't hindi nag-a-appear yan? Tingnan mo nga dyan. Naka-live na ako kanina pa, 11 o'clock. Oo, hinihintay ko nga, sir. Kasi papasok ako dun sa live mo, eh. Hindi, naka-live na. Naka-on air ka na dyan? Yes, Nandyan ka na? yes sir. Naka-on air ka. Sige nga, sir. Check ko nga. Sige. Check ko nga, sir. Pasok nga ako. Check ko nga. Mamaya ka na makikipagkwentuhan. Sige. Ay, hindi. Pwede na siguro kayo, sir. Sige. Anong gusto mo iparating? Sir, yung bang natin din sa POEA, Nawawala ka. talaga bang... Ayan. Sir. Ilapit mo yung mic sa bibig mo para marinig natin mga kababayan tanong mo. Go ahead. Anong full name mo? Aguila of Tarlac? Aguila Tarlac, sir. Aguila Tarlac talaga? Jerome Mendoza ako talaga, sir. Nagpalit lang ako ng pangalan. Anong pangalan mo? Nagpalit lang talaga ako ng... Jerome Mendoza, sir. Jerome Mendoza. Jerome. O kaya Jerome Mendoza. Alright. Isa sa member Oo, na... sir. Friend na tayo dati. Dati ako nandoon sa may grupo ng advocate na isa dati. Okay. Ngayon, sir, may mga concerns kasi tayo dito about nga dyan. Doon sa biglaang paglabas ng balita ng 3% Apo. na para sa PhilHealth. Ngayon, syempre, nagulat yung mga kababayan natin, di ba? Yes, sir. Tapos, biglang ang laki nung barat sa mga OFW natin. 21,000, almost 21,000. So, pwede pang tumaas yan. So, natatakot yung mga OFW natin about doon sa next na ceiling yan. Kasi may ceiling 5 pa yan eh. Aabot pa yan ng 5%. So, Okay. it means, tataas pa talaga siya. May possibility pa na on the next year or susunod pang mga taon, pwede pang tumaas. So, yun yung nagiging problema ngayon natin. Dahil, actually, iniisip kasi nila is katulad nung sinabi ng isang senator na dollar naman daw yung aming kinikita. So ano ba yung problema doon sa dollar na kinikita namin? Pero pag kinumpute mo naman yun sa Philippine peso, is almost the same lang. Opo. 'Di ba? And then yung mga expenses namin dito, the currency that we spend dito sa Middle East, is kung ano yung halaga ng presyo dito is pera ang ginagamit namin. Pera nila. Diba? So magkakaroon ng palitan. Pag nagpalit kami sa Pilipinas, actually nagbabayad na kami ng tax eh. Pag nagpapalit kami, nagpadala kami sa Pilipinas, diba? May tax yun. Oo, may tax na kagad siya. So napakalaki pa ng tax. Diba? Buti nga po na amyendahan yung pagbawas nung mga Cebuana or Inluwinder, ganyan, na medyo nabawasan. Yung remittance fee. Kasi bibigatan talaga yung Magkano ba ang remittance fee natin paggaling sa Middle East papuntang Pilipinas ang Cebuana or Palawan? Pag nagpadala kami dito through Western Union or something na sa Mluwinder, ganyan. Sir, automatic na meron na kagad kaltas dati is 300. Wow, malaki nga. Kaltas na yun. Any amount na. Nawawala ka, Kuya Jerome. Kuya Jerome. No, napuputol si Kuya Jerome, ha? Ayan, Kuya Jerome, balik tayo.
babawasan ka pa ng 300. Hello, Opo. sir. Okay, okay. Oo. Pag nagpadala ka dito, example, sir, ng 500 real. Opo. Nagpo-cost yan sa Pilipinas ng 500 real. Oo. Babawasan ka ng 27 real. Mm. So, 27 real, pumapatak na 130, almost 300. Okay. 300 pa ang ibabawas. So, nagbabayad na kami ng tax and then magbabayad ka pa dyan sa 3% na PhilHealth. Let's say, 1 year, 21K. Pero sir, napakabigat pa rin. Oo, Malaking bagay pa rin yung 21,000. totoo yun. Kaya usually, ako ang binabayaran ko dati, sir, is nasa 200 quarterly. 200, Dati pa yun. 200 ano yan? Dati pa yun, Peso, dati pa, matagal na. dirham, ano? Dinar? Hindi sir, peso. Peso, okay. Peso yan. Okay. Dati pa yun sir, matagal na yun. Mm. So syempre, tumaas na yan, naging 2.4 na. Yung 2.4 nga sir, medyo actually, okay na sana yung 2.4 eh. Ba't hindi na lang i-straight yun para sa mga OFW? Dahil hindi naman porque OFW tayo, is mayaman tayo dito. Totoo yun. Is marami tayong pera. Oo naman. Di ba Oo. sir? No, totoo Kasi yun. yung expenses namin dito, the way na may expenses kami sa Pilipinas, hindi lang naman yung para sa pamilya eh. May Totoo. kuryente ka, may tubig ka. Di ba sir? Renta Meron ng ka inyong mga tinutuluyan, emergency na kailangan. board and lodging, pagkain. Di ba? Oo. Oo. Yun sir yun nga po sir yung iniisip namin. And then bigla kami ba, in time of pandemic sir, babanatan tayo ng Sasabay pa nila. Oh, grabe naman yun. nasabay pa. Yun pa yung isang masakit eh. Hindi man lang sana natanong sir yung mga OFW na, Mm. o mga OFW, ano ba ang inyong palagay dito? Ano ba ang inyong opinion about dito sa 3% bago natin i-implement? Sana may ganun. Tama. Oo. Di ba sir? Tama. Oo. Sana mabigyan naman kami ng boses. Magbigyan naman kami ng pagkakataon na ibigay sa amin yun, na mabigay namin yung opinion namin. So, mabigay namin, sabihin namin na, sir, baka pwede bang pag-usapan muna yan? Mm-mm. Baka pwede bang idaan muna yan sa Kongreso? Mm-mm. Kasi marami ang aalma. Actually, hindi na lang OFW ang umaalma. Pati yung mga family namin umaalma. Totoo Kasi yun. malaki eh. Diba? Totoo yun, sir. Maganda Oo. yung layo ng sir ng PhilHealth. Maganda sir, talagang believe naman kami dahil maganda yung layo. Para ng sa inyo rin naman nakakatulong. kalusugan daw yon, di ba? In the future, na magkasakit kayo, Oo, totoo sir. naman yon. Pero hindi Oo. ganun kalaki Accept dapat. naman namin. Pero sir, nandito kami sa Saudi. Ah. Diba? Saudi kayo Kami eh. ay Oh. insured din dito. May insurance din ba kayo dyan sa Saudi, sa company ninyo? Or Meron, sa... sir, insured din kami. Oh, yun. Every employer dito or company, insured kami. Okay. So it means kung kami, may PhilHealth, hindi naman namin yan magagamit dito. Ah. Diba? Oo. Let's say sir, nasa Pilipinas kami. Example, ako na lang nasa Pilipinas. Mm. Okay, nagbayad ako ng 1 year. Pero hindi ko nagamit yung PhilHealth ko kasi wala namang nanganak, wala namang hospital bill or anything na pwedeng paggamitan ng PhilHealth. Okay. So, siyempre, minsan ng tao hindi nila nalalaman, hindi ako nagbayad ako, hindi ko naman nagamit, saan napunta yung pera ko? Correct. Oo. Di ba? Mm. So, yun yung mga katanungan, sir, minsan ng mga OFW na Mhm. hindi natin nasasagot. Yun. Kahit na kami, sir, na gustong tumulong, lalo na sa mga ibang distress, minsan hindi namin masagot. Mhm. May mga katanungan na medyo mabigat na kailangan muna naming kumalap ng balita, sa, lalo na sa inyo, sir. Apo. Pagpapasalamat kami dahil nakakapagbigay po kayo ng update sa amin. Mhm. Malaki po yung pasasalamat namin. So, hindi namin masagot agad yun. Apo. Hindi lang na po kasi yung distress ang inaalala natin ngayon. Inaalala na natin po lahat yung para sa kabutihan ng OFW. Totoo yan. Oo. Di ba? Opo. Kasi, kahit sinong tao na sir dito, tingnan nyo, bigla pong nagkaroon ng mga bashers ng PhilHealth. Mm. Biglang bulusok ang bashers ng PhilHealth. Bakit? Yung Hong Kong, nagsimula na yung mga OFW natin. Na mag-rally. Mm. Na mag-welga. Di ba? Mm. So kasi alam nilang masakit eh. Di ba sir? Nagiging masakit yung Totoo yun. yung dating kagad sa OFW. Tapos, then pagdating sa ayuda, sir, alam mo na yun, sir. Di ba? Pagdating sa ayuda, nag-complain na rin ako about sa'yo dyan. Mm. Narinig mo na rin yung boses namin about dyan. Opo. Pagdating sa ayuda, lalo na kami, ng mga household workers, hindi kasama. Di ba? So yun pa yung isang pasakit. Correct. Nawawala kami sa line-up. Oo. Pero pagdating sa billing, Kasama kayo. katulad niyan, PhilHealth, mandatory. Oo nga eh. May mga nabasa nga ako na... Tapos idadaan sa OEC. Oo. Tapos idadaan sa OEC. Oo. So, Eh, para kami hino-hold up, para kami pinipwersa. pero para kayong hostage. Ganon.
Oo, yun nga, sir. Oo. Parang hulid up eh. Hulid ka na, hold upid ka pa. Correct, correct. Di ba? Oo. So, ganun yung nangyayari. So, minsan, sir, yung mga katanungan ng OFW, ang hirap ipakawalan sa social media, Oo. lalo na pag hindi napapansin. Oo. So, baka mamaya, katulad ng sir, may nag-upload ng video, nagmumura na siya. Minumura niya na yung government natin, minumura niya na yung PhilHealth. Mm. So, kailangan pa bang umabot din ba sa ganong sistema, sir, na makapagsalita ng hindi maganda yung mga kababayan natin Oo, about sa nangyayari? Hindi na siguro dyan? kailangan umabot Diba? sa Sa ganun. government Oo. natin. Kung nagkaroon lang ng magandang So, yun consultation yung yan na natin. Sir Jerome, dapat hindi na umabot sa ganito. Kung nakonsulta ng gusto yung ating mga OFW at mga leader ng OFW worldwide, di ba? Pwede naman gawin yan Yun nga po eh. through Yun nga po. teleconferencing, di ba? Pwede naman na mag-Zoom ngayon. Oo. Opo sir, yun nga po eh. Yun nga po yung nagiging problema. So, sana man lang at this point sir, the government can listen to our voice naman Yeah, kahit papaano. totoo yan. And sana naman there's a way na merong isang katulad ng department na, may mga department tayo actually, Mhm. pero sana yun talagang boses na manggagaling sa OFW, merong magre-receive Yeah. para ma-voice out din through the government or senators or congress para marinig yung talagang mga hinaing ng ng ating mga OFW. Kasi kung gagawa lang kami ng video, minsan hindi pinapansin eh. Kung sabihin fake news yan, gawa lang nila yan, gano'n. So marami na rin mga ganun ngayon. So Oo. sana meron yung meron yung tumanggap sa amin. Example, being sa isang grupo, merong isang speaker ng isang grupo ng mga OFW, Oo. pakinggan nila. Then ano yung mga possibility na pwede bang masagot ng government natin? Ano ba yung problema nyo? Mhm. Ano bang problema ng OFW? Pag-usapan natin. Bigyan namin kayo ng isang email address, doon nyo i-send lahat sa amin, and then kami magre-reply sa inyo. Di ba sir, sana may ganon? Tama po, tama. Para at least, although yung mga kababayan natin, hindi na nila kailangan na nagmura pa sila dyan, sinira nila yung image ng presidente natin, sinira nila yung image ng gobyerno natin. Sir, di ba ang sakit, di ba? Minsan, hindi naman ginagawa ng gobyerno natin yung pagkakamali, pero ibinibintang sa atin, Yes, sir. di ba? Opo. Pero ito, So, minsan nakikita narinig ko- niyo na po ba yung balita, magandang balita na sinuspindi na ni Pangulong Duterte yung paniningil ng 3%? Yan po, sir. Ah. Yan po, sir. Yan po yung pinakamagandang balita. Kaya nga sabi ko nga po, mas maniniwala ako pag talagang ibinitawan na ng presidente. Kasi iniiwasan ka natin yung mga yung mga fake news eh. Kaya nung nagpaabot ka po sa akin ng galing sa kay Ma'am Olalia, Okay, kay Sabi ko, Sir Bernard buti na sa lang, POEA. oo, buti na Sir lang Bernard. nandito si Sir Florante at nakakapagbigay sa atin ng talagang update at natutuwa naman po kami, 10 ng aming grupo at ng mga members namin na about dyan sa balita na binigay nyo sir is malaking kaluwagan po sa amin Tama at po. nabigyan agad ng amyenda. Mm. Na-amyendahan agad yan. Sana kung talagang gusto nilang ipatupad dyan, sir, i-clear nila sa mga OFW ano ang reason. Yes. Bakit ba? Bakit kailangan? Kasi walang paliwanag talaga, sir, na exact eh. Mhm. Ang nangyayari is biglang ibaanat na. Nagulat na lang kami. Aba, 80% na agad. May 21 na tayo babayaran. Ano ba yun? Sabi ko. Diba? Oh, So, kasi ang daming katanungan eh. kasi yung batas na yan, napirma ng Pangulo noong February 2019 Yes, sir. at Opo. implementation ngayon 2020. So, medyo matagal-tagal din na panahon. Pero kasi wrong timing, hindi siya napapanahon dahil nga ang ating mga kababayan na OFW worldwide, hindi lang sa Pilipinas, yung mga kamag-anak, apektado ng pandemic ng COVID. So, walang pera, di ba? Opo. Opo. Yun nga eh. Oo. Tapos yung isa pa na napabalita, sir, about sa DepEd Hmm. na gustong i-resume ng June ang klase. Apo. So, sir, wrong timing din kasi hindi pa nakakabawin yung mga kababayan natin, lalo na sa Pilipinas. Ay, paano naman yun? Tapos, i-resume natin ng June. Oo. So, sir, palagay ko lang mahihirapan yung mga tao kasi, sir, wala nga naging trabaho, di ba, na-stop na tayo lahat. Opo, Na-lockdown tayo opo. lahat. So, paano tayo magbabayad ng tuition? May mga billing pa tayo sa kuryente. Sa kuryente, Diba? sa kung ano-ano, sa Kahit tubig. kuryente, tubig, kailangan natin intindihin lahat. Ang dami. So, dapat pag-usapan pa siguro. Apo. Ay siya. Dapat siguro po
bigyan ng linaw yung mga yon bago nila i-implement. Tulad ng PhilHealth, kung talaga bang yan dapat na i-implement ba sa amin? Dapat bang mandatory sa amin? Or dapat bang taasan ba talaga kami? Kaso, biglang bulus yung balita eh. Apo. O ganito ang PhilHealth, tataas na ang PhilHealth 3%, may 21,000 na kayong babayaran sa loob ng 1 year. Ba, nagulat ang lahat. Di ba? Kahit hindi ko nagulat. Kaya yun na yun, sir, yung pinakamainit na balita. At tulad niya, nagkakaroon na tayo ng mga buyers. Tinitira na yung presidente natin. Di ba? Hindi natin alam kung sino yung mga nasa likod din ng mga yan. Pero, huwag natin isisi sa presidente. Kasi, ang presidente, alam mo naman natin na ginagawa naman din lahat ng presidente. Tama po. Di ba? Ngayon, kung ano man yung nangyayari, lalo na dyan sa pababa, mula presidente pababa, yun na. Malamang doon na mayroong pumapasok na anomalya. Apo. Di ba, sir? Para, hindi natin alam para masira ba ang presidente o para masira ang gobyerno ng Pilipinas. Kasi ang sakit isipin, sir, na nandito na kami sa labas ng bansa na nakikipagsapalaran. Tapos ang bayan natin mismo, ng mga bayan ng mga OFW, ganyan pa yung nangyayari. Apo. And then, pati kami ng mga lockdown din dito, naapektuhan. Kasi, lalo na kami, una kaming tinamaan OFW. Dito talaga, una kaming tinamaan about yan. So, ang sakit isipin na bigla na lang tayong papaspukan ng ganong klaseng sitwasyon. Apo. Hindi pa tayo nakakabangon, ha? Tiniming pa nila sa pandemic. Wala pa. So, yun yung pinaka mahirap na sitwasyon ngayon. Ngayon, sir, sana Correct. nga, magtuloy-tuloy po yan at mainam naman po at naamyendahan na po kagad. So, malaki naman yung pasasalamat sa amin. At least, Sir, kahit na paano mahirap ang buhay natin dito, patuloy pa rin po yung tiwala namin sa gobyerno. Sir Jerome, linawin ko hindi siya inamyendahan ng mga mambabatas natin. Sinuspinde lang yan ng Pangulo habang itong krisis sa COVID ay umiiral sa ating bansa at dyan sa ibayong dagat o sa inyong lugar. Okay po. Mainam din naman po yun, sir. Sana mapag-usapan muna nila kung dapat na bang ituloy yan para sa amin. Yes. At kung dapat ba talagang taasan. Sana yun po ang mapag-usapan. Tama po. Ngayon, sana po kung tataasan man nila, sana naman po is wag naman gas masyadong mataas. Diba? Wag naman nila kaming biglain. Yes. Ang masakit pa doon, pag di ka nakabayad, may penalty ka pa. May interest pa. Diba? May Apo. interest pa siya. Pag hindi ka nakabayad, is may interest pa. Okay na nga sana yung tutor sa loob ng 1 year Kaya voluntary na lang sana, di ba, sir? Tama po. Pag voluntary na lang. Yun na lang sana ang maganda dyan. Voluntary para wala din pong masyadong pagkakainitan between sa PhilHealth and sa government and sa OFW. Kasi nasa OFW na rin yan kung gusto naman yan Tama po. Di ba, sir? Mandatory, hindi siya mandatory, voluntary na lang. Oo, Voluntary. na lang po sana. Yun ang sinabi ng Pangulo. Parang ano po kasi yan Opo, parang ano po kasi yan Parang, anong tawag dito, insurance Tama. Parang kang nagbayad ng insurance na hindi mo gusto yung insurance. Di ba, sir? Pero mahalaga yung insurance. Life insurance, health insurance. Mahalaga talaga siya, sir. Ako naman kasi is member talaga ng PhilHealth. Apo. Pero ko nga po sabi ko, okay ang PhilHealth. Nakakatulong talaga po yan. Pero yun lang po yung pagtaas masyado. Hindi po yata tama sa panahon na yun. At alam mo, Sir Jerome, baka mas lalo kang magulat kung by 2024 ay magiging 5% na po yung total ng inyong contribution. Ayun yater Yun yater. Nagiging tataas pa siya, di ba? Within that year, tataas pa siya. So sana, kung hinay-hinay muna nila, di ba, sir? Okay, tigil na muna. Moratorium lang habang may krisis. Oo, kasi may krisis Alright. May krisis naman talaga bakit bigla pang ipapasok? Correct. Yan tayo nagulat lahat. Okay. Pero alam mo, sir, maganda po yung ano ng presidente natin na i-voluntary na lang. Yun po siguro yung para sa akin pinakamagandang gawin is voluntary. Sige po. Kasi para po hindi magkaroon ng sisihan din. Kasi alam niyo naman po, hindi naman kami pare-parehas na isip ng mga OFW. Diba? Meron din silang kanya-kanyang opinion. Tama Kaya po. nga po sabi ko, sir, marami ang katanungan
na hindi pa natin nasasagot, lalo na kami sir, hindi naman namin masagot lahat. Dahil nag-base din kami sa mga nakukuha nating updated na news, Mm. lalo na po dyan sa inyong mga live at sa inyong sa DCRH. Opo. Kaya inaasahan din namin na magiging maganda yung magiging resulta ng binigay ng presidente na voluntary or stop muna. Siguro po dapat talaga pag-usapan yan bago nila i-implement. Okay, sir. Kasi may mga questions yan. Sige, sir. Kumusta kayo dyan sa Saudi Arabia ngayong may Ramadan? Ramadan sir, actually hindi po masyadong ang Ramadan dito. Pero meron pa rin mga ilan-ilan talaga na merong mga bisita. Pero usually, dati, Hmm. hindi ka magkanda o gaga sa tao, sa bisita. Opo. Kung saan ka makarating, nasa labas lahat, bulusok ang tao. Pero ngayon, napakalinis. Aha. Napakalinis ng daan. Bawal ang dikit-dikit. Talagang May wala social kang makita distancing. masyadong bisita dahil nasa buka ng COVID-19. Tapos, wala rin. Talagang actually walang labas. Opo. Ano talaga siya? Sinicure talaga nila. Lalo na dito sa lugar namin. Nasa ano po ako nasa western ako sir Saan bang city? Medyo malayo. Albaha district na ako. Albaca District. Okay. Malayo ako. Siguro mga 6 hours ako Malayo? papunta ng Maka. Maka. Malayo nga. 6 hours ako papunta ng Maka. 9 hours papunta ng Riyadh. So sige. malayo po talaga. Okay, sir. Malayo kami kasi. Jerome, batiin mo yung mga kamag-anak mo rito sa Pilipinas at manunood sila after the Pride Live. Ito yung Mendoza family, lalo na sa mother ko, tsaka sa father ko, tsaka yung mga anak ko, maraming Sino-sino yung mga anak mo, sir? Bati mo. Misis mo. At lahat. Opo. Lahat po ng family ko dyan sa bayan ng Paniki, sa Paniki Tarlac. Maraming salamat din po at patuloy din po yung support nila sa akin. Kahit sa grupo namin, kahit pa paano nakakatulong sa mga ibang kababayan natin. At maraming salamat din po, Sir Florante, sa pagkakataon Welcome. na binigay mo sa akin. At nagpapasalamat din po yung grupo namin ng Sir Jerome 1 Group 1 Family para makakuha din po ng updated na balita sa inyo at sana po ay patuloy pa, Sir, yung pagbigay mo sa amin ng updated na balita para tulong na rin natin sa ating mga kababayang Pilipino, hindi lang sa Middle East, kundi Opo. sa lahat po ng dako ng bansa. Opo. Ano po? Kaya maraming salamat din po lalo na sa gobyerno natin, sa mahal na President, na patuloy na tulong sa bayan natin. At hindi lang sa bayan natin, kundi rin sa mga OFW. Salamat, Sir Jerome. Sir Aguila of Paniki Salamat po, Tarlac. Sir Florante. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Saudi Arabia. Salamat po. Bye. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Si Sir Jerome Mendoza, isa po sa atin pong follower and isa ring advocate ng ating OFW. Tumutulong po sila sa mga distress OFWs na humihingi ng tulong sa pamahalaan dahil sa sila ay mga biktima ng pang-aabuso at kung ano-ano pang maltreatment. Okay, binabati ko lang ng magandang gabi ang auditor ng Samaritan Group, auditor nila si Ma'am Nilpa Bax Cabasa. Gayon din naglolo ko itong ating laptop. Yan, video lalayo lang natin. Gayon din si Ma'am Yasmin Lembuna. Kasama rin yung mga kaibigan natin dyan sa Samaritan Group Volunteers. Magandang gabi si Admin Rose Gajardo. Magandang gabi si Admin Ana Duldulao, Assistant Head Advisor IIB Galapin at iba pa. Magandang gabi po sa inyo si Lynn Barrios Salvador and Yel Navarro Diasis. Magandang gabi po sa inyong lahat. And si Mirna Iclarinal Dakenay ay watching din sa atin pong Facebook Live ngayong gabi. Maraming salamat for watching. And ito, medyo may balita pa tayo rito. Yung sinasabi natin na yung mga OFW by 2024, kung hindi po maamyendahan itong batas na ito ng UHC law sa Section 10, ay meron na pong mga breakdown ng kanilang mga babayaran. And by 2024, kung ang kinikita mo ay 20,000 a month, pesos yan 20,000 pesos a month, ang inyo po magiging contribution na sa PhilHealth ay 12,000 per year.
So, yun, medyo, yun ang inaangalan nila at malaki-laki problema sa ating mga OFW. Kaya dapat siguro mga kababayan, makipag-ugnayan tayo sa ating mga congressmen, sa ating po mga senador. Huwag natin silang palusutin dito sa kanilang ginawang batas na ito. At yung po mga pangalan ng mga senador at congressman na yan ay ginawa ko pong sa YouTube. Nilagay ko po lahat ng mga pangalan nila para po maraman ninyo kung sino-sino po yung ating mga OFWs ay ating mga mambabatas na gumawa nitong batas na ito, bumalangkas ng Universal Healthcare Law. Sana po ay inyo po silang kalampagin. Sabihin ninyo na ito ay nagiging nagkaka-epekto sa inyo ngayon, lalo na po na tayo nakakaranas ng krisis dahil sa COVID-2019. Kayo po ang boses ng Overseas Filipino dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. So kayo po ay in-invite ko na magpadala ng text, magpadala kayo ng message, email ninyo si congressman, si senator. Ang chairman po nung committee ng House, Committee on Health, ay si Congresswoman Angelina Tan ng Quezon Province. Ano po? Sa House naman ay si Senator J.B. Ejercito, pero siya po ay natalo na at former senator. At ang author nga doon ay isa sa mga nagsulong din, si Senator Ralph Recto. Ano po? Kaya bibigyan ko po kayo ng background sandali kung sino-sino yung mga yan na mambabatas natin na po na nagsulong nitong ating pong Universal Healthcare Law. Sige, pagpatuloy po tayo sa atin pong palatuntunan at hanapin ko lang yung storya na yan na kung sino-sino yung mga mambabatas nga po ang naging author at co-authors ng naturang Universal Healthcare Law. Samantala po, ito, yung balita naman sa mga manggagawa. Good news po ito para sa mga manggagawa sa bansa at mga overseas Filipinos. Ano po, pinagutos na ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang realignment ng 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng 2020 budget. Ito upang mabigyan daw po ng cash aid o tulong pinansyal ang nasa kabuang 650,000 workers na nawalan ng trabaho dahil sa lockdown dulot po ng COVID-19 pandemic. Layunin nito ayon kay Secretary Bello na mas maraming obrero ang magka-avail ng financial assistance sa pamagitan ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP. Sa kasalukuyan, nag-provide na ang DOLE ng cash aid sa 407,300 workers, habang nabigyan na rin ng cash assistance sa mahigit sa 70,000 OFWs o halos 50% ng kanilang target recipients sa ilalim ng AKAP Assistance Fund ng DOLE. Kayo ba ay tumanggap na ng Social Amelioration Program mula sa inyong mga kapitan at mga mayor? Ay kung hindi pa, yan ay siguradong nasa kamay pa nila at hindi pa na i-distribute. So kung kayo po ay may mga reklamo, meron kayong gustong iparating na hinaing at sumbong sa Department of Interior and Local Government, yan po ay pwede nyong itawag sa kanilang mga contact numbers at sa mga opisyal na inyo pong kukontakin ay yung mga taga-DILG, si Secretary Anyo, Undersecretary Martin Dino, yung mga ganyan, si Undersecretary Jonathan Malaya at si Undersecretary Densing. So yan mga kababayan, yung atin pong balita sa araw na ito at magandang gabi doon sa ating mga kababayan sa pagtugaygay dito po sa ating kumustahan sa Flo Rosales TV. At nagpapasalamat din po tayo sa mga kaibigan natin doon sa mga miyembro ng OFW Assistant Group volunteers naman ni Sir Jeff Balsa dyan sa Doha, Qatar. Sila po'y apektado rin ng COVID-19. Pinabati rin natin ang magandang gabi ang masisipag at may malasakit na mga OFW members ng Samaritan Group Volunteers. Yan po yung kay Ma'am Yasmin Limbuna, si Ma'am Justina Gomos, Ivy Galapin, Rose Gajardo, Maricel Larabusa, Rereena o si Ann Herrera, si Rose Crisostomo, Leti Sulan Quayang, Lani Aquilina, Riel Navarro de Asis, Marites Cruz, si Ma'am Iram Sedlav ng Russia, si Dolce Salvador, si Ayesha Hasan, Danina Ibasco, Letlet Isidro,
si Ma'am Cherry Hinayon at si Ma'am Janet Anoos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo pagtugaygay at meron pa bang mga babati sa atin dito. Tingnan natin. Si Muhammad Yusuf at si Sian Ripaso Mosquela. Magandang gabi. At sa iba pa nating kababayan. Si Jans KY is watching also. Magandang gabi sa inyo dyan sa inyo pong lugar na kinaroroonan, si Jans KY. Ay, nakahinga tayo maluwag dahil ang Pangulo ay sinuspindi muna ang PhilHealth rate hike para sa inyo pong pagbibigay ng kontribusyon sa atin pong Philippine Health Insurance Corporation. Salamat Mr. President sa inyo pong agad na pagdidesisyon sa atin pong mga kababayan na OFWs at gagawin na lang voluntary ang pagbabayad ng kanilang premium diyan po sa PhilHealth. Okay. Ito, meron pang isang balita na yung itong pagpapataw ng 10% ng buwis sa imported oil products. Inaprubahan na po ni Pangulong Duterte ngayong araw, kagabi pala, ay kahapon, alas 12:12 na pala ng madaling araw. Inaprubahan po nga ni Pangulong Duterte yung implementasyon at pagpapataw ng 10% na increase sa buwis sa mga imported oil products at refined petroleum products. Sa ilalim po ng Executive Order number 113, binibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo ang National Economic and Development Authority na itaas ang pagsingil sa import duty sa mga imported oil product na hindi lalagpas sa 10%. Gate po ni Pangulong Duterte, ang pangailangan na makakalap ng additional na funding ng ating gobyerno ay upang magamit sa pangtustos sa pangkalusugan ng ating mga kababayan, lalo na po ngayong panahon ng krisis ito pong sa COVID. Gate pa ng Pangulo sa Department of Budget and Management na mapupunta sa programang kontra COVID-19 ang dagdag na kita sa buwis halimbawa sa Social Amelioration Program. Nilagda ng Pangulo ang EO nitong May 2 lamang habang nasa state of national emergency ang ating bansa dahil po sa COVID-19. Okay, samantala, iba pang balita natin mga kababayan habang kayo po'y nandyan at nanonood. Pag-message lang po kayo at atin po siyang babasahin. Okay, invite lang daw natin si Sir Aguila Tarlac sa live. Teka, paano ba yan gagawin natin? Naka-live tayo, hindi ko pa maidoko. Sige sir. Pinabati lang natin ang magandang araw at magandang pakikinig sila Inay Belen Rosales sa Dubai, si Floribel Rosales, gayon din si Cesar at si Zara, si Linlin, magandang araw sa inyo at kay Ma'am Flor dyan sa Baguio City. Thank you rin sa aking director, maganda at sexy kong misis si Irene Elarinal Rosales. At syempre mga anak ko si CJ, si EJ at si Lorraine Rosales. Magandang araw sa inyo. Madaling araw na po dito sa Pilipinas. Kumusta na kayo dyan sa inyo pong mga kinaroroonan? Yung ating pong mga OFW sa ating mga domestic workers, busy daw po sila ngayon. Panahon ng Ramadan dahil po ay gising ang mga tao doon pagka gabi at sa madaling araw o tanghali ay sa madaling araw ay nagdarasal po sila dahil po nga sa Ramadan at tulog sila ng madaling araw hanggang ng tanghali. Kaya kinakailangan din nilang matulog ng mga OFWs natin para po sila ay makapagpahinga. Okay? Si Brad Resty ay nanonood sa atin. Pakibati naman po si Jessica Chong mula sa US of A. Hello Jess, how are you there Jessica? Si Ray, how are you? Yung husband. And yan po ay pagbati mula kay Janine Decanay. Magandang gabi sa inyo. Okay, meron pa ba tayong babatiin habang kayo po ay naantabayanan kong magpadala ng inyong message? Ayan, hanap tayo ng iba pang mga balita rito sa Pilipinas ngayong araw na ito. Lubos-lubusin na natin dahil matagal po tayong hindi nagkakitaan dito sa programang ito. Ang kumustahan sa FRTV. Okay. Hanap tayo ng iba pang mga balita sa araw na ito.
Ayan, medyo mabagal itong net natin. Ano ba nangyayari? Okay. Yun, mabilis-bilis na. Ito raw, may 5 milyong pamilyang Pilipino ay itsapwera sa SAP. Abay, may tatanggapin na rin man pala. Mabuti naman yun. Ano, dahil kawawa naman yung ilan nating kababayan, no? Wala talagang kinikita. Pagka na walan po sila ng kita, wala naman silang pambibili ng pagkain. Ano po? Kaya dapat siguro tulungan natin lahat, mga taga DSWD, wag po tayong mamimili dahil kawawa naman kung mamimili tayo at yung iba hindi mabibigyan. Marami po nagrereklamo, lalo na po dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan. Aba, meron daw po doon, katulad dito sa amin, meron mga businesswoman at may 4 na unit ng bahay nakatanggap ng pera o ayuda. Pero yung mga PWD at ibang solo parent na no work, no pay, hindi po nakatanggap. Kaya masama ang loob nila ngayon. Ano? Paano daw ba pinipili ng DSWD ang recipients? Nirarapol daw ba yan? Yan ang tanong ni Jada Villanueva. Okay, bukod dyan, may balitang nakalulungkot naman dahil doon po sa San Jose del Monte, Bulacan, ay may raming kababayan natin, o may ilang kababayan natin ang na-hold up. 7 raw po yung na-hold up doon. Mga ilang oras lang makalipas na mamahagi ng SAP ang DSWD. Ito po yung nangyari nitong Monday. Pinadala po sa atin ito ng ilan nating source dyan sa Santo Cristo, Barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay. May message naman dito si Rain Paul Reyes Cervantes. Walang kita, walang SAP, walang OWA, walang papasok na pera, walang dole, walang sakay ng Seaman hanggang 2021. Tapos PhilHealth maniningil ng 21K for 2020. Aba, may interest pa. Mga taga PhilHealth, hindi kami gatasan. Ayun, hustisya para sa mga OFW. Yan po yung sinisigaw ng ilan nating mga OFW. Salamat po. Ayan, meron pang mga balita rito. Sa wakas, inamin po ng DSWD at ng Department of Finance ang kanilang pagkakamali sa malaking loophole sa Social Amelioration Program, yung SAP. Dahil sa halip na 18 million family yung mabigyan ng makatatanggap nito, dinagdagan pa raw po ni Pangulong Duterte ng 5 million para sa pamilya, per family. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ito po isang pamaraan din para humingi ng pasensya sa mga hindi nakatanggap dahil hanggang ngayon, nadidelay pa rin po yung release ng first tranche. Ito po ay patunay, ayon kay Roque, na unang-una tumutupad po sa pangako ang ating presidente. At sinabi po niya na lahat ng mga kailangan ay mabibigyan po ng kaukulang pera. Apo? Alright. Ipatutupad daw ng Pangulo ang ipapatupad natin yan dahil alam ng ating presidente kung gaano kahirap daw ang buhay sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. At darating po na May 7 ang deadline sa mga LGU upang ipamahagi yung unang tranche ng SAP, Naantala ito dahil sa, alam nyo na, kanya-kanya ng patakaran, iba-iba ang sistema ng DSWD at Department of Finance, Kaya laking problema at yung mga ibang kababayan natin na hindi naman kwalipikado at mga patay na yung iba, nakalista, 54.28% lamang ng mga household noong 2015 yung listado, nakakwalipikado. Bakit to 2015 yung kinuha nilang census? Meron naman census sa every 5 years. So, pwede na siguro makuha nila yung 2019, galing sa PSA. Bukod dito, buong bansa po ay tumanggap ng SAP kahit mga lugar na hindi naman naka-lockdown o ECQ. At meron doon na tuloy-tuloy rin naman ang hanap buhay ng iba nating mga kababayan, lalo po yung may mga kumpanya na work from home. So, ang mga mayors natin nahilo rin ng utusan ng Malacanang at DILG na ipamahagi ang SAP sa 54.28% sa kanilang mga lungsod at bayan. So, sana po mabigyan ng pagkakataon pa yung ating DSWD at DOF na maipatupad ng maayos,
yung atin pong SAP para sa mga recipient, lalo na po yung mga pinakamahihirap at yung mga miyembro ng pamilya na umaasa dito sa tulong na bigay ng Pangulo natin. Ano? Pati po yung middle class ay umaaray na rin dahil sa patuloy na ECQ. Hanggang May 15 pa po itong ECQ. Tandaan nyo yan dahil matagal-tagal pa. Ngayon ay 4 o 5 na. So, mga 10 days to go. Malalaman natin kung i-extend ba ulit o hindi na hanggang ECQ sa National Capital Region. Or magbubukas na ba ang ating pong mga business at yung mga establishments? Meron na bang papayagan na magtrabaho sa mga kumpanya sa after ng May 15? Yan ang aalamin natin sa mga susunod na mga panahon. At yan po ang ating tabayanan. Alamin natin sa ating mga kinaukulan, lalo na sa IATF, kung ano po ang magiging desisyon ni Pangulong Duterte bago mag May 15. Yan po ay yung pinaka deadline ng extended enhanced community quarantine. Doble na kasi. Okay, maraming salamat na po sa inyong mga kababayan dahil ngayon po ay alas 12:22 na ng madaling araw. Ako po ay pansamantalang magpapaalam muna sa inyo para magkita-kita po ulit tayo sa susunod na mga araw at magkakwentuhan po ulit tayo. Bago ako magbabay, gusto ko lang pong iparating sa ating mga frontliner, healthcare workers, mga pulis, mga sundalo, barangay officials, mga health sanitation workers natin, mga street sweepers, sa mga basurero na gumagawa ng kanilang trabaho, buong giting, buong tatag sa gitna ng COVID-19. Taos puso po ako nagpapasalamat at papuri sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyong katapangan at kagitingan sa inyong pong pagtupad sa tungkulin. Hindi nyo po inalintana ang panganib at takot na mahawa ng sakit pero tuloy pa rin kayo sa pagtulong sa mga pasyente at sambayan ng Pilipino. Let us all beat COVID 2019. We heal as one, kaya bahay muna, buhay muna. Sa ating mga kababayan at kabayaning OFWs worldwide, relax na po muna tayo. Wala po tayong dapat isipin tungkol sa PhilHealth contribution na yan dahil sinuspindihan ni Pangulong Duterte. So yan na muna ang ating kabuuan ng kumustahan sa FRTV. See you again po sa mga susunod na araw. And please, huwag nating kalimutan, magdasal po tayo araw-araw para po naman mawala at tuluyan ng maging clear ang ating buong mundo sa COVID-2019. Para sa karagdagang impormasyon po, please subscribe, like, and share my page, FR at aking YouTube channel, Flo Rosales TV. Maraming salamat po and good night.